So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito na nga po sinasabi ko eh. Oh. So ngayon, meron pong bagong propaganda itong mga Duterte Bobo supporter, itong mga DDS na pinamumunuan nga po ni Jason Sangbungal at saka ni Maharlikang Hitad. Okay. So ngayon, bina-blackmail po nila ang Iglesia ni Cristo regarding po dito sa supposedly na rally para suportahan po yung sinabi ni PBBM na wag pong ipa-impeach si Sara Duterte based on his opinion. So ngayon, ang malinaw dito mga kababayan, bina-blackmail na po nila ang iglesia. So ngayon, ang gusto sigurong palabasin dito ng mga DDS, wala kayong choice. Ituloy ninyo yung rally ninyo sa ayaw o sa gusto ninyo. Oh, para ito baka sabihin niyo OA ako pero ito you will get the point. You will get the point, no? So para hindi po tayo maligaw, simulan po natin kung paano po nangyari itong kaguluhan po na to. Okay? Kaguluhan talaga, no? So ngayon, nung December 4 po kasi, nagkaroon po ng fellowship sa Malacanang. So ito po yung meeting para po ipakita yung suporta kay PBBM kasi nga fellowship eh. So ano ibig sabihin ng fellowship? Pupunta ka sa meeting na yon para suportahan yung presidente at yung administrasyon. Okay. So ito po ay nangyari nung December 4. Okay? House Member Fellowship with Malacanang House Member Fellowship with Marcos Jr. in Malacanang. Marcos Jr. talaga, no? Okay. Malacanang confirmed Wednesday that several House members visited President Ferdinand Marcos Jr. for a fellowship that has been scheduled some time ago. So matagal na po itong nangyari. Yun nga lang, syempre, binigyan po ito ng kulay ng mga ibang mga DDS, mga bobo supporter ng mga Duterte, na kaya daw po nagkaroon daw po ng fellowship para daw po suportahan yung impeachment ni Sara Duterte. Yun ang nangyari. So dahil po dyan sa fellowship na yun mga kababayan, pumirma po yung 200 na mga congressman. Actually, na-content ko na to eh. Na ito po yung manifesto po nila kay Presidente Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at saka sa administrasyon na to. Okay, 200 congressman po yan, no? So ngayon mga kababayan, dahil po dyan sa fellowship po na yan, nagkalat ngayon ng katarantaduan itong si Bungal na Jason sa si Mel Robles pa talaga, nasa harapan pa talaga, oh. So ngayon, ito sinasabi ko eh. Okay. So ngayon, nag-post si Jason sa, malamang alam nyo na to eh. Kasi marami na po nag-content dito kahapon. Yun nga lang, nag-1-2 punch po sila ni Maharlika. Di ba? So ngayon, ang lumalabas ngayon dito, si Jason sa at saka si Maharlika ngayon, ang gumagawa po ng propaganda para i-blackmail po yung INC. So sabi dito ni Jason sa, no, okay, kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship. So yun na nga yung sinasabi ko kanina. Ba pinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people sa kanyang sa kaya niyang bayaran. Okay. Ulitin ko lang sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ng Iglesia ni Cristo para wag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. 'Di ba? So ito bilang side comment si Bungal, wow, heavy naman siyang Lisa. Is this true Mrs. ng President, di ba? So sabi dito, parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Naliliitan ka sa INC, madam. So ngayon, ang point dito mga kababayan, di ba? Based on chismis po ito ni Jason sa. Wala siyang matibay na ebidensya na nangyari po talaga ito. Okay. So ngayon, ano ba sinasabi ko dito? Kapag hindi po tinuloy ng INC yung kanilang sinabing rally para suportahan, alam niyo yung gano'n, 'di ba? Parang what they call this, yung irony, the irony. Okay? Na suportahan, 'di ba? Yung sinabi ni PBBM na huwag ipa-impeach si Sara Duterte. So kapag ito po ay hindi tinuloy ng INC, so ang palalabasin dito ng mga DDS, binabayaran po ang INC. 'Di ba? Ayan ang sinasabi ko eh. 'Di ba yung yung intention kunwari ng post ni Jason sa para siraan si Lisa Marcos pero ang purpose po talaga nito is i-blackmail po yung INC. Parang ginawa rin ng INC ganun.
'Di ba? Sinasabi nila yung intention daw po nila is suportahan si PBBM, pero ang purpose po talaga nun suportahan si Sara. Yan ang sinasabi ko mga kababayan, eh, 'di ba? Politika po ito. Kaya para sa akin napaka-ironic na sinabi na actually maraming INC na member na nagagalit sa akin ngayon, 'di ba? Kasi ang point dito mga kababayan kasi, magpakatotoo naman po kasi tayo. Una, nagagalit kayo sa amin na bakit daw namin kino-content yung rally ng INC. Eh, in the first place, yung mga kamiyembro niyo yung nagsabi, o sa kanila kayo magalit. Dun sa mga nagkalat na magkakarally kayo. Pinpublic-public nyo yun, eh. Di, syempre, sasawsawan talaga yan. At pangalawa, mga kababayan, yung sinasabi natin dito, the irony. Di ba? Na sinasabi ninyo na ayaw nyo mangialam sa politika, pero magrarally kayo. Ayaw nyo mangialam sa politika, pero pinag-uusapan ninyo, sa rally ninyo, impeachment, na which is political procedure. Oh, so ngayon, ito na yung example natin ngayon. Ganyan po kadumi ang mundo ng politika ngayon sa Pilipinas. Matagal na pong ganyan yan. O ito na, pinipolitika na kayo ng mga DDS. Oh, at di lang yan mga kababayan, may video pa dito sa Maharlika. Tingnan nyo panoorin nyo to. Oh, tingnan nyo ito, may video si Maharlika dito Wait lang. Oh, ito sige. Panoorin natin to. Okay? Wala kasi alam nyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Yan na, so based on chismis na naman. Based on chismis na naman ito, no? Na may nakausap na naman daw sa hitad. Ang sabi, galit na galit si Lisa sa INC kasi noong pumunta sila ni Bangang, birthday ni Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, Sintay, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan. So ngayon dito pinapalabas ngayon dito ni Maharlika na yung INC po talaga, ang sinusuportahan talaga si Inday, hindi yung mga Marcos. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo actually no, hindi naman nakaka-disappoint, medyo nakakalungkot lang. Na ganyan, ayoko sabing ipokrito kasi ang pangit pakinggan nun. Ang pangit pakinggan. I'm trying to be nice, no? Pero ang hindi ko alam kung anong exact word na pwede kong sabihin Ayaw mangialam sa politika, pero pinasok nilang rally politika. Ayun ang point 'Di ba kung sinusuportahan niyo naman pala yung si Presidente Bongbong Marcos, ba't pa kayo ayoko. Sige. Tulingan natin to. Tapos sila bilang nag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary ng IEC. But yung holiday na yon next year pa. Diba? I-comment nyo nga dyan pala. So, bla, puro kakwento. Visit. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to, during that day, hindi during that day, the next day or the next week na na holiday. Next year pa. Nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting ahas, yan na, galing sa puting ahas na naman to. So, ibig sabihin, pag puting ahas, chismis. Galit na galit si Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni Sige. Sino? Sino? Diba, mga palangga? So, balikan nyo yung issue na yun. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit si Lisa. Actually, no, alam nyo kung ano nakakatawa dito, no? Tayong sa Pilipinas, di ba, napaka-limited po ng resources po natin regarding po sa loob na nangyayari po sa loob ng Malacanang. Samantalang si Hitad na taga-Amerika, ang dami niyang resources, no? Ang daming nagchichismis sa kanya. Parang labo naman ata nun, no? So, ibig sabihin, mas nagtitiwala sa'yo yung mga tao dyan sa loob ng Malacanang kaysa sa amin na nandito sa loob ng Pilipinas at taga-suporta ng presidente. Buti ka pa, alam mo, kami hindi Di ba? Daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay nakay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan na, bayaran na. Ayan na, ini-issuean na kayo ng babayaran daw kayo. INC, totoo ba to? Actually, mga kababayan, kung meron man dapat magsalita dito,
kung totoo man na merong ano, merong mangyayari or merong paparating na bayaran from the government, from the admin to the INC, dapat ang magsasalita dito hindi si Jason siya. Hindi rin po si tinong mukha ni Maharlika, putang ina to. hindi si Maharlika. Dapat INC mismo. Oh. So ngayon ang point ko dito mga kababayan, pumasok kayo sa usaping politika. Paulit-ulit po ako, paulit-ulit ako. Kasi ayun po talaga hindi ko makuha eh. Ayun talaga hindi ko kayang tanggapin na palusot eh. Kami po sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay hindi po kami sumasama sa usapin ng mga politika. Pero magrarally po kami. Pasensya na, no? Pero ayun talaga eh. Kaming mga taga-Iglesia ni Cristo, kaming mga kapatiran at samahan ng Iglesia ni Cristo ay hindi po kami sasama sa kahit anumang usapin ng politika. Pero kami po ay gagawa ng rally para po suportahan ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na huwag ipa-impeach si Sara Duterte na ito po ay usaping politika. O diba, nakuha niyo yung point? Parang, so, ito yung point natin ngayon dito mga kababayan. Ito yung point natin ngayon. Paano na ngayon? Binablackmail na kayo ng mga DDS. Na in the first place, kayo nagsimula nito. Oh. Anong sinasabi natin? Actually kasi mga kababayan, no, marami na namang, ito yung problema kasi sa akin eh. Minsan po kasi minsan wala po talaga akong pakialam. Hindi, seriously, no? Minsan po kasi ako may ganyan akong ugali eh. Na pag ito paniniwala ko, sasabihin ko, ito yung paniniwala ko. Kung meron mang mainis sa akin, kung meron mang mag-unfollow sa akin, kasi tinamaan ko yung paniniwala nila, mas nangingibabaw po kasi sa akin minsan na magsalita kaysa mag-pushback or mag-sugarcoat. So para kasi po sa akin mga kababayan, hindi pala ipokrito. Napaka-contradicting. Napaka-contradicting po kasi ngayon ang stand ng INC regarding po dito. So ngayon mga kababayan, tinatarantado na kayo ngayon ng mga DDS. Bina-blackmail na po kayo ng mga DDS in the first place na kayo ang magkakandak ng isang first time na rally, political rally na kayo mismo ang mag-organize. Bina-blackmail kayo ngayon ng mga DDS. Oh, actually nakita ko yung mga post ng mga ibang mga DDS na alam niyo yung mga post ng mga DDS? Nakita ko yung post ni Joey Di Naliligo na ay sana huwag matakot ang INC. Ganun yung mga post ng mga DDS ngayon eh. Ganun na yung pinapakalat nila propaganda ngayon. Ay sana huwag mabayaran ang INC. Ay sana sumuporta pa rin ng INC sa amin. Sana wag tanggapin ang bayad. Ganun po nakikita ko ngayon mga post ng mga DDS. So it's nakikita natin dito na it's organized propaganda ngayon ng mga DDS na i-blackmail itong mga INC po na to para ituloy nyo yung rally. Actually, ako okay lang sa akin yan ha. Mag-rally kayo, walang problema yan. Karapatan yung bilang Pilipino yan. Oh, pero sa akin, ituloy nyo na lang yan. Oh, di ba? Ituloy nyo na lang para wala tayong kasi sa akin ganoon na lang. Kaysa naman sa gawan pa kayo ng hindi magandang propaganda ng mga DDS. Pag hindi nyo tinuloy yan, nabayaran kayo. Ay napalalabasin na naman nila dito. No, which is para sa akin, ayoko po mangyari yun. Di ba tayo po, may respeto po tayo sa religion. Oh, pero itong mga DDS wala ata eh. Kasi ang religion po ng mga DDS kulto ng mga Duterte. Ayun sinasabi ko eh. So yun mga kababayan, no? So kayo po dyan sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa ginagawang pagbablackmail ngayon ng mga DDS dito po sa Iglesia ni Cristo. So kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa palabas na naman ngayon ng mga DDS kay Maharlika at kay Bungal na may mangyayari daw pong bayaran para wag matuloy ang rally? Parang napaka-cheap naman nun, no? Babayaran mo para hindi matuloy ang rally. Yung rally po na yan, isang araw lang po yan, lilipas din yan. Parang ang cheap.
Ang cheap, ang baho ng trip niyo mga DDS kayo, no? Honestly. So yan mga kababayan, so dyan po sa Team Replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito sa content po natin. So syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!